Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today po ay as you can see, wala po tayo sa ating usual na studio dahil tayo po medyo busy, no? So ngayon lang po tayo medyo nakapag-record. But syempre hindi tayo titigil sa pag-review o sa pagbabalita ng current events dito po sa ating bansa. At ayun po, kung hindi niyo pa po nagagawa, mag-subscribe na po kayo sa Coach Jared YouTube channel. Mag-follow na po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap dito po sa ating channel. At kung, yun nga po mga kutsero, no? So ngayon pag-uusapan natin to, isang issue kung saan nagsalita ang Chinese foreign minister na naman. Mga kutsero, mukhang hindi talaga nila tatantanan ang West Philippine Sea. At ngayon mga kutsero, meron silang mas matindi na claim, okay? Kung hindi niyo pa po kung nakakalimutan niyo na po. No isang araw naka-encuentro ng ating Philippine Navy, ang Chinese Navy. Diyan po malapit sa Pag-asa Island. Ito po pala ang dahilan kung bakit nila sinabi kung bakit sila nandoon sa Pag-asa Island. O papakita ko po sa inyo. Yan. Ayan. China insists it owns Pag-asa Island. Matindi na to mga kutsero. China insists it owns Pag-asa Island, says the Philippines illegally occupied it. Matindi to mga kutsero. So dahil medyo naka-cellphone tayo ngayon, dito ko babasahin yung balita. Ayan, dyan. Ayan. Pero bago yan, mga kutsero, papanoorin muna natin yung balita. Ano ba yung binabalita ng mga mainstream media tungkol dyan? Ito po yung balita ng UNTV. Dinidepensahan ng China ang presensya nito sa Pag-asa Island at sinabing nasa soberanya ng China ang isla. Matapos na ituloy ng barko ng Philippine Navy ang isang Tigas. Navy vessel sa isla. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, sinabi nitong iligal ang pagkukuha ng Pilipinas sa Island o Zhongye Island at Wow, tayo pa rin may ginagawang illegal, ano? Ibang level to, mga kutsero. tayo pa raw may ginagawang illegal. Pilipinas pa raw may ginagawang illegal. Sila nga yung merong incursion na ginagawa dyan sa West Philippine Sea. My goodness. Itong paglabag ito sa soberanya ng China. Dagdag pa ng Chinese spokesperson, makatwiran lamang ang ginagawang pagpapatrolya ng mga Chinese warship malapit sa isla. Doon Biyernes, ilang beses iniradyo challenge ng BRP Benguet ang Army-Navy ship ng China matapos nitong subukan na harangin ang barko ng Pilipinas. So tayo pa raw yung ni-radio challenge, sila nga yung umikot, hindi naman ang Pilipinas. Pilipinas pa raw yung ni-radio challenge nila. Sila yung, nung nag-issue tayo ng radio challenge, sila yung bumalikwas para pabalik kung saan man sila nanggaling. Goodness. Pakayayabang talaga. Pero basahin din natin itong balita ng Inquirer, ng Sinquirer. Ito sa Sinquirer. Ayan. Ang sabi po dito, Manila, Philippines, China once again claimed ownership of Pag-asa Island on Monday. Kahapon po ito, no? And denounced the Philippines for illegally occupying it. Tayo parang may illegal na ginagawa dyan. Zhongye daw is China's territory. The Philippines has illegally occupied Zhongye daw or Pag-asa Island, which seriously violates China's sovereignty. Paano kayo nagkaroon ng soberenya dyan? Signatory kayo ng UNCLOS. Kutsero, wag tayong papabola dito sa Chinese Communist Party. Ang audience po nila dito ay hindi ang Pilipinas. Ang audience nila dito ay yung kanilang mga citizens dyan sa China. Kaya kailangan nilang magtunog as if angas-angas sila. Ang sabi, ayun nga, na tayo raw ang lumalabag sa kanilang soberenya. Paano nangyari yun? Napakalayo ng Pag-asa Island sa isla nyo dyan sa mainland China. Paano nangyari yun? Alam niyo mga kutsero, ulit-ulitin ko lang to hanggat paulit-ulit na kinukwento ito ng China para magkaroon ng kamalayan, ang majority o mayorya ng mga Pilipino. Ang West Philippine Sea, wala pong nagmamay-ari ng dagat. Wala hong bansa na pwedeng magkaroon ng pagmamay-ari sa dagat.
Nagkakaroon lang po ng territorial jurisdiction. Okay. Tapos mga kutsero, sa UNCLOS, kung saan nakapirma din ang China at ang Pilipinas, ang usapan po doon 12 nautical miles from your baseline doon sa kung saan nyo inilagay yung boundary ng inyong bansa. 12 nautical miles papunta ng dagat, yan ang parte ng inyong territorial waters. So 12 nautical miles yan. Tapos kapag lumampas ka na sa 12 nautical miles hanggang 200 nautical miles, yun na yung exclusive economic zone. Yun po ba ay parte ng iyong teritoryo? Hindi po. Pero meron kang sovereign rights. Sovereign rights. Ano po ang sovereign rights? Ibig sabihin, ito po ay eksklusibong karapatan na ibinibigay sa coastal state doon sa bansa na malapit doon sa coast. Sa coastal state para eksklusibo na magkaroon ng jurisdiction o access sa mga resources na nandoon sa 200 nautical miles na yan. Ano po yung resources? Lahat po yan. Isda, minerals, langis, kahit ano pa. Kahit ano pa yan, walang pake. Basta lahat ng nasa 200 nautical miles ay yun ay magiging parte ng exclusive, magkakaroon ng sovereign rights ang coastal state doon. Kaya po, meron ngayon tayong issue sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi ang China, napakalayo sa Pilipinas. Napakalayo. Lampas-lampas pa sa 200 nautical miles ang kanilang claim. At ang kanila pong claim, mga kutsero, ay ang buong South China Sea. Or so they say na South China Sea. We call it West Philippine Sea now. Hindi na natin nire-recognize yung South China Sea. So we call it West Philippine Sea ngayon, in this day and age. So mga kutsero, doon po ngayon nagkakaroon ng issue. Doon po ngayon nagkakaroon ng issue. Kasi itong si China, ipinipilit niya yung kanyang sarili. Sa kung saan ang Pilipinas ang merong eksklusibong karapatan para hanguin lahat ng resources na pwede nating makuha doon. In fact, mga kutsero, ang Pilipinas din ang merong eksklusibong karapatan para maipagpartner sa kung kanino man niyang bansa. Gusto maipagpartner para hanguin yung mga resources na nandoon. And alam nyo, mga kutsero, ito pong sinasabi ng mga pro-China apologists na sinasabi nila, kaya ba nating yung resources na yan, etc., etc., etc. Hindi natin kaya. Admittedly. Hindi talaga natin yan kaya. But, tayo ay may karapatan na maipag-partner sa kahit kaninong bansa para hanguin lahat yan. Ano lang ang ating provision? 60-40. 60% sa atin, 40% sa kanila. Ano pang ang provision? Ang gagamiting teknolohiya, ang gagamiting mga resources ay manggagaling sa Pilipinas. So, ibig sabihin, mga kutsero, para magkaroon ng, si China, gusto niya ma-share sa langis na pwedeng makuha dyan sa West Philippine Sea. Ang gagawin lang niya, sige, papayag kami sa 40%. Pwede yon. Nasa Constitution natin yon, Article 12, Section 2. Yun yung ating national patrimony and economy. Yun yung provision tungkol sa national patrimony and economy. Article 12, Section 2. Puntahan nyo ho yan. Kompleto ho yan. Nandiyan Mababasa nyo rin sa Article 12, Section 2 na ang kasama po sa nasa jurisdiction ng ating bansa ay ang exclusive economic zone. Nandiyan ho yun. So wala hong illegal na ginagawa ang Pilipinas. Ang may illegal pong ginagawa dito, which is also a violation of international law, is ang China. Kaya wag po tayong magpapabola sa mga pro-China dyan sa tabi-tabi dahil sila po, mga akutsero, ay mali. Kahit sabihin man po nila na ilang beses na pabulaklakin nila ang issue, ililigaw nila ng iba't ibang landas yan, ibang topic ang pag-uusapan, sasabihin history, sasabihin tawag dito, geopolitics, etc., etc. That's all fluff. That's all fluff. Wala nang yun. Kumbaga, wala nang bearing yun sa kwentuhan. Ano ang may bearing sa kwentuhan? UNCLOS. Yun lang. Wala na. UNCLOS lang ang usapan dito. Wala na ho. At kung pipiliin nyo maniwala sa kanila, walang problema. Choice nyo na yun.
Pero, it doesn't necessarily mean na tama yung sinasabi nila. Dahil again, mga kakutsero, nandoon po sa ruling ng Court of Arbitration, nasa ruling po ng PCA, na nung pumirma lahat ng mga parties doon sa UNCLOS, nawalan na po tayong lahat ng karapatan sa ating historical claims. Nawalan na lahat. Lahat-lahat ng bansa na pumirma dyan sa UNCLOS. Nawalan na tayo ng karapatan sa ating mga historical claims. Ano na ang ating susundin? UNCLOS. That's it. That's it. Kaya mga kutsero, tama po ang ginawa ni Presidente ngayon dito. In fact, mga kutsero, para protektahan ang ating West Philippine Sea, ang ating Presidente, si President Bongbong Marcos, nag-invest ng wagas sa Coast Guard ships. Panoorin niyo ito, mga kutsero. The Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Tuloy-tuloy ang pagpapakita ng lakas at puwersa ng China laban sa mga tauhan ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea. Kamakailan lang tinangka na naman nilang harangin ang resupply. Ito yung nangyari ng isang araw. Sa BRP Benguet sa Rizal Reef. Ngunit sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng Pilipinas lalo na sa usapin ng maritime dispute sa China, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may ibang mga bansa na tumutulong para mapalakas ang Correct. Si Canada, ng one of them. Coast Guard. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa pagdalo sa 122nd Founding Anniversary Celebration ng PCG. Bilang suporta ng pamahalaan, ayon kay Pangulong Marcos, magdadagdag ng barko para sa Coast Guard upang lalong mapalakas ang pagbabantay nito sa teritoryo ng bansa. Yun. We are seeing the 40-foot vessel that's made in Cebu. Yan ang isa sa ating mga idadagdag natin. We will eventually have 40 of them and that will give us an increased capability. Sa kanya naman talumpati, muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng kanyang administrasyon para sa modernisasyon ng PCG. Be assured that this administration firmly stands with you in your plans and efforts Tama lang yan. expand and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people and of the nation. Tiniyak naman ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na walang isusukong kahit 1 pulgada sa teritoryo ng bansa. Despite the great danger of operating in the West Philippine Sea, we continue to fulfill our mission of ensuring our country will not let go even a square inch of its territory to any foreign power. Alam ko si Manny Pacquiao. Una na ring sinabi ng National Security Council na hindi matatakot at magpapatinag ang ating mga tauhan upang bantayan at protektahan ang ating teritoryo at mga mangingisdang Pilipino. Right. Permanent Court of Arbitration has already invalidated China's See? claim over the entire South China 2016 pa yan. Pong basihan. So, ang Pilipinas po ang may karapatan na mag-enforce ng mga batas, whether Right. international law or domestic law sa West Philippine Sea. So, Tama yan. Tuloy-tuloy lang po ang gagawin ng Pilipinas. We will continue to resupply our people and we will continue to support our fishermen na nangingisda sa West Philippines. Samantala, pinangunahan rin ng Pangulo ang paggagawad ng parangal sa Coast Guard personnel na nagpakita ng kanilang kabayanihan sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kabilang sa binigyan ng award ng nagputol ng Chinese Coast Guard rope barrier sa You know. Masinloc. Yes, tapang. News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko Yan. ang aming. Yan. So yun, mga kutsero, tama lang ho itong moves na to ni President Bongbong Marcos. Babasahin ko yung balita. Ito yung balita tungkol dun sa 40 vessels. Yan. Anong sabi? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is considering the addition of 40 new vessels to the fleet of the Philippine Coast Guard. Ayan, yan ang sinabi niya kanina sa speech. We will eventually have 40 of them. Yun yung sinabi ni Presidente. And that will give us increased capability. This is ongoing. Ang maganda dito, mga kutsero, galing po sa Cebu, yung mga barko. He explained that PCG has many duties and responsibilities and needs more vessels. Not only because, ito yung sinabi ni Presidente,
Not only because we are on the front lines and the problems now we are facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function they play when it comes to search and rescue, maritime incidents, even disaster assistance. Okay, during the ceremony, the President also honored PCG personnel harassed by China Coast Guard. So, ayun mga kotsero. So, this is really, this is good news sa mga kotsero, no, sa atin po lahat. Finally, after abdicating our role, after na matagal ho nating hindi ipinaglaban yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, we have a president who is actually taking a stand. Siya na po ang nangunguna at kumukontra dyan sa mga naghahari-harian dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo po, ang mga kotsero, ang mga Pilipino, hindi ho talaga tayo madamot. Hindi ho tayo madamot by nature. Pero, hindi rin naman dapat tayo inaabuso. Hindi ho tama na tayo inaabuso. Lalong-lalo na ng mga banyaga. Lang yan. Nagkaroon tayo ng Spanish colonization, American colonization. Nagkaroon tayo ng Japanese occupation. At lahat na yon, lahat ng panahon na yon, inalampasan nating mga Pilipino. Dahil ipinaglaban natin kung ano yung para sa atin. And I believe, ito pong ginagawa ngayon ng China na divide and conquer. Okay, divide and conquer po yan. Kasi, ang paikipaglaban ng China, hindi lamang sa dagat pati sa social media. Ginagamit po niya yung mga eksperto, quote-unquote, mga eksperto, para i-boost yung kredibilidad ng kanilang claim. And it's not only happening in the Philippines. Hindi po yan eksklusibo sa Pilipinas. Nangyayari po yan sa buong mundo. In fact, sa Africa nga, meron pang eskwelahan para ituro yan. Kakatayo lang. China ang nagtayo. So mga kotsero, it's about time na tayuan po natin kung ano yung para sa atin. Para ang makinabang po dito yung kapwa natin Pilipino. Ayan. So ayun po mga kotsero, hanggang dito lang po tayo sa video na ito at maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. God bless you and I'll see you in our next video. Bye everyone. See you.